Hindi naman nawala yung hirap, pero mas kaya at kakayanin ko dahil sa kanila. Minsan, hindi mo kailangan ng sagot sa lahat. Kailangan mo lang ng taong mananalig. Sa bawat pagpasok sa silid-aralan, may mga dalang pangarap ang bawat mag-aaral. Ngunit, kasabay nito, ang mga hamon na hindi laging nakikita. Ako si Mr. Jordalia at ito ang kwento ko. As a student, I don't pressure myself at all. And there's a time na iniisip ko na kaya ko ba? With or without help of my classmates, of my friends. Kasi there's a time na nagda-doubt ako if kailangan ko ba ng help, if magre-rely ba ako sa mga kaibigan kong tutulungan ako academically. Ano siya, lagi kong iniisip kapag when it comes sa academic, lagi kong iniisip kung yung problema nila ay makaka-apekto sa academic. Kasi syempre, malaking bagay na dapat yung stable yung utak mo, yung mga nasa paligid mo, yung mga support na galing sa kanila. Kailangan meron ka ng ganun para kahit may problema ka, meron ka namang mga nasa paligid mo na supportive, magkakaroon tayo kasi yun ng parang feel ko ay nandun sila para sa akin. Kaya minsan, kapag ganun, hindi siya nakaka-apekto. May mga panahong parang hindi sapat ang sipag. May mga araw na tila hindi sapat ang pagsisikap. At ang pagod ay mas nangingibabaw kaysa sa motibasyon. Maraming bagay na gusto kong sabihin sa parents ko, pero hindi ko masabi. Kasi hindi ko alam kung paano nila matatanggap, pero alam ko na ako kasi pagdating sa mga kaibigan ko, kaya ko na swerte ako kasi nakakahanap ako ng tamang kaibigan na kung saan yun sila yung nag-aala sa akin na kaya ko. Ang dami kong inopen na hindi alam ng mga magulang ko pero alam ng mga kaibigan ko. Since namatay ang tatay ko noong January 28, 2025, doon lang parang masasabi kong I'm not going to be okay anymore. So, kumusta ako ngayon? I'm trying to be happy. I'm trying to be independent. But there's a part of me na parang hindi ko na may ibabalik ng dating ako. Na dating akong masaya. Masaya with people na kahit hindi ko isipin yung mga problema ko, magiging masaya basta sila ang kasama. Ngunit higit pa sa akademikong pagganap, ang suporta ng kapwa ay nagiging sandigan sa pagpapatuloy. Sa kabila ng pagod at pagdududa, nagiging dahilan ito upang manatili, lumaban at hindi sumuko. Ipinapakita sa iba't ibang pag-aaral na ang pagkakaroon ng peer support system ay may mahalagang ambag sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagbabahagi ng kaalaman, at simpleng presensya. Mas napapalalim ang pag-unawa at mas tumitibay ang kumpiyansa sa sarili. Sa bawat challenges na kinakaharap ko, sila yung lagi kong kasama. And one example is that to helping, kumbaga ay tutulungan lang ma-overcome yung academic stress ko. In terms of social naman, kasi hindi ko kaya minsan na magpakaisa. So, sinabi ko na I would like to do it in my own, pero syempre yung tulong ng kaibigan na talagang maaasahin mo all the time
makakatulong din ang takat para ma-overcome ko yung mga challenges ko sa academic. Hindi naman sa lagi ako nakadepende sa mga kaibigan ko, pero gusto ko lagi na yung ginagawa ko alam nila at kung ano yung nangyayari sa akin alam nila kasi sa kanila lang talaga ako open kasi kahit sa parents hindi ako nag-open ng kahit anong bagay, sa kanila lang talaga. Yung sa mga kaibigan ko hindi naman nila alam na sila talaga yung kung bakit din ako isa sila sa way, isa silang bagay kung bakit ako nagpapatuloy talaga. Hindi ko sinasabi sa kanila. Hindi ko din, basta lang alam ko lang sa sarili ko na kaya ako nagpapatuloy dahil din nila talaga. Dahil sa suporta na binibigay nila at naniniwala kasi sila rin na kaya kong gawin yung mga bagay na yun. At yun yung malaking tulong sa akin kung ba't ako nagpapatuloy talaga. Sa pag-aaral na ito, napag-alaman na ang peer support ay hindi lamang nagbibigay ng tulong sa pag-aaral, kundi may direktang ugnayan sa academic achievement at educational persistence ng mga mag-aaral. Sa kabila ng ilang hamon, nananatili itong isang mahalagang salik sa kanilang pag-unlad at pagpapatuloy. At tulad ng isang saranggola, hindi ito lilipad ng mag-isa. Kailangan ito ng hangin upang umangat. At sa bawat paglipad, may mga taong tahimik na tumutulong upang ito'y magpatuloy. Sila ang saranggola ko dahil sa bawat paglubat nila, doon ko rin nangarap ang sarili kong pag-aral. Sa bawat tulong, sa bawat presensya nila, unti-unti rin ako nakakaangat at nagpapatuloy. Parang saranggola, hindi ko kayang lumipad ng sa sarili ko lang kung wala yung hangin at yung suporta ng mga kaibigan.